paghuhusga sa kapwa. Wala na ba talaga tayong maaring pagkaisahan? Former Congressman Saldico, a very close friend and ally and alter ego of former Speaker Martin Romualdez during the 19th Congress. Saldico is also the main author of the 2023, 2024, and the 2025 General Appropriations Act. He accused the President and former Speaker Romualdez of having directed him to make 100 billion insertions in the 2025 GAA and having benefited from it. We cannot simply dismiss this, but there are some questions. Like, for example, he did not include the participation of his co-authors, Senator Chis Escudero and Senate Finance Chief Grace Poe. Kalokohan naman na nakapag-insert ng 100 billion na hindi nila alam, subalit pinirmahan nila ito. Marami pang katanungan sa mga piecemeal na paglalantad na ito. But we cannot ignore his revelations. What complicates the revelation of Kong Saldico, you are a direct participant in these budget manipulations. In fact, I find it hard to believe that you have not benefited from it. Panahon pa ni Pangulong GMA, sikat ka na sa government contracts. But President BBM, you have to come clean. You have to explain it well to the people. Ikaw ang nagsimula ng investigasyon na ito, pero di mo sinasagot kung bakit hinayaan mo na salaulain ng Kongreso ang 2023, 2024 at 2025 GAA. Noong 2023, some 300 billion were inserted and diverted by Congress. Di ka kumibo. Pati na ang gabinete mo, hindi kumibo. 2024, more than 500 billion were inserted and appropriations were diverted. Hindi ka pa rin kumibo. Ang gabinete mo, hindi rin kumibo. 2025 GAA, 473 billion were inserted and appropriations were diverted. Di ka pa rin kumibo, maliban sa 29 billion na binito sa dahilang mas lumaki na ang pondo ng DPWH kaysa DepEd, which will make this 2025 GAA unconstitutional. Parang imposible na hindi mo alam ito, Pangulong BBM. Not knowing that hundreds of billions in your budget proposal year after year for 3 years is unimaginable. This is a question of complicity or competency. Paano na, bayan ko? Ano ang magagawa natin para di tuluyang lumubog ang bayang ito? Tama, nakinabang tayo sa bayan na ito. Maaari bang tumindig naman tayo para sa bayan na ito? Sensya na po sa mga nasaktan ko. Subalit alam ko na alam nyo, katotohanan lang ang sinasabi ko. Iniulit ko, let us go to the constitutional process. Di po ako nananawagan ng BBM resign. Kung gusto po natin panagutin ng Pangulo, may impeachment. Kung gusto po natin panagutin, ipakulong mga magnanakaw, huwag nating madaliin, bantayan natin ang paggulong ng justisya. Anumang kaguluhan ay lalong magpapahirap sa mamamayan na walang kalaban-laban. Mr. President, you owe it the people. Magpaliwanag ka, huwag kang magtago sa mga spokesperson mo na nagpapalusot lang. Pass the reforms, convince your allies in Congress. Bayaran niyo ang inyong pagkukulang sa pamamagitan ng pagtama sa sistema. And finally, Mr. Speaker. Thank you, Madam Majority Leader. Mr. Speaker, kanina narinig ko yung katapusan ng speech ng ating kasamahan, si Congressman Erice, when he mentioned yung mga spokesperson ay nagpapalusot lang. Can he expound on the specifics of this crucial allegation? Well, Mr. Speaker, distinguished colleague, kita naman natin yung mga sagot ni spokesperson Claire Castro. Kung naririnig po siya, kuminsan po, parang na-imagine ko, pag galit na galit sa akin yung asawa ko, ayaw ko na marinig yung mga susunod pang sasabihin. Sapagkat, bukod sa acerbic, nililigaw po. At instead na magkaroon ng clarity sa mga tanong, ay binabalik lang po sa ibang mga issue. Kaya sa tingin ko Mr. Speaker, can we categorically ask the Honorable Erice, what specific statement of the spokesperson is he referring to and it's alleging to as palusot? Well, for example, the 100 billion in insertions, dapat sagutin po yun. Hindi pwedeng sabihin na baliwala yun.
Yung 100 billion insertions, dapat po sagutin. Kasi po nakita ko yung listahan nun. For example, doon sa 100 billion na insertions, merong 1 billion for Philippine Coconut Authority. Na yung sa listahan ni Congressman Saldico. Wala namang problema doon. Kung nagbago ang isip ng Pangulo at kailangan niya maglagay sa Philippine Coconut Authority, wala namang masama doon. Kung basta hindi ghost project. Kung tayo na nga sa Kongreso, nakakapag-palit tayo nakakapag-insert tayo, nakakapag-divert tayo, yung Pangulo pa kaya, budget niya yun, yung hindi pwede magpalit? In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang sinasabi po ba ng ating kagalang-galang na kongresista ay yung mga ipinapasok na line item during the bicameral conference committee or the Committee on Appropriations of both houses are recommendations from the President? Yes. Mr. And he can Speaker, change his mind anytime. May you reiterate? Pasensya na po, medyo hindi po klaro yung last statement. You can check that? Yes, for example, as I have said earlier, Mr. Speaker, kung nagbago ang isip, because ang budget po ginagawa natin dyan, ng Executive Department, January pa lang. So, bago po dumating sa atin yan, 8 months, 9 months, bago po yung approval, almost 9 months na. Maraming mga exigency ang serbisyo na pwedeng magbago ang isip ng Pangulo, na pwedeng siya mismo ang magrekomenda ng pagbabago ng budget. And Ang wala ibig pong masama sabihin- dyan. At for example nga, binibigyan ko na kayo ng specific example, at madaling malaman yan kung Pangulo nga o hindi ang nagpabago niyan. Patawag lang natin yung administrator ng Philippine Coconut Authority, tanong natin saan galing yung 1 billion na insertion. Hindi po ba Malalaman natin ang nararapat? katotohanan. Hindi po ba nararapat, Mr. Speaker, distinguished colleagues, nang dapat nating tanungin ay ang miyembro ng Bicameral Conference Committee dahil ito naman ang naging proponent doon sa mga alleged insertions. Ang sa akin lang, Mr. Speaker, distinguished colleagues, is orient me, my distinguished colleague, Honorable Erice, paano po ba ang nagiging sistema ng budget process? Kasi sa pagkakaintindi ko, ang budget call starts during the month of March, where all cabinets present, defend their budget. It reaches the cabinet sometime in April, and after that, it goes to the series of vetting, after which it is transmitted to the House, both houses, Congress and Senate, for deliberation after the State of the Nation address. Pagkatapos po doon ay nagiging GAB, nagiging GAA, pero doon po merong prosesong first reading, second reading, third reading, bicameral conference committee meetings, at nagkakaroon na nga ng final na bersyon kung saan pinipirmahan ito ng Presidente bilang pagsang-ayon doon sa ginawa na ng both houses after deliberation. Tanong, Mr. Speaker, nagbago po ba ang prosesong ito? At kailan po ito nagbago? Noong 19 Congress po, Mr. Speaker, nagbago po dahil napaka-super majority ang ating Kongreso. Alin po At ang napaka-malakas specific? po. Nung nakaraan po, wala po ako, nandun po kayo. Nung nakaraang 19 Congress, naroon po, Mr. Speaker, si Congresswoman Garin. Ako po, wala nung 19 Congress. Pero no, alam po natin na napakalakas po ng Committee on Appropriations Chairman noon na si Congressman Saldico. Palagay ko po, hindi ganon, hindi mangyayari ito sa ating national budget. So ang naging problema, Mr. Speaker, ay ang naging kinatawan or head ng Committee on ang proseso ng pag-approve ng budget. Is that what I'm getting? Well, may mga pagbabago po dahil Alin po ang specific na pagbabago, Mr. Speaker, For example sa po, budget yung, process? sa aking pagkakalam, yung small committee, hindi na po nalalaman ng mga miyembro ng kinatawan, yung mismong inaaprobahan at pinapasa sa Senado. So Pangalawa dito sa mga pagbabago, meron pa po. so dito sa Bukod po doon, pagbabago, Honorable Erice, nakasaad ba dito na yung Presidente ay nagbibigay ng proposal during the Bicameral Conference Committee meeting? hindi po natin alam yan. Sila lang po nakakaalam. And this is precisely my kaya nga po point. nagtatago na sila lahat. This is Lahat sila, wala precisely na rin my alam. point, Mr. Speaker, distinguished colleagues. Managot ang dapat managot. Kung That's- sino man ang lumait at nanggulo ng proseso ay dapat managot. But we can't muddle the issue by finger pointing and saying na ito si Juan, ito si Maria, ito si ganito ang nagpasok. Mas lalong nagiging magulo ang sistema. Ang katotohanan, Mr. Speaker, with due respect, Honorable Arice, merong proseso, merong sistema, nagkataon lang na malamang may umabuso. At yung pag-abuso na yon ay hindi mo pwedeng ituro sa kahit sino na walang preba. If you want to reform the system, let us reform the system to
through a transparent budget process. Huwag yung turo dito, turo doon kasi gulong-gulo na ang Pilipinas. Gulong-gulo na ang mga tao. Let's base our comments, our statements on facts. Kaya balikan natin. Kung puputulin natin May I ang abuso respond, na Mr. to. Speaker? May I Yes, respond? if I may, Mr. Speaker, Can we that's why allow my the gentle question lady is, to finish? kung puputulin natin ang problemang ito, let us not have motherhood statements. That's a definite proposals to address the problem. So my question, Mr. Speaker, can the Honorable Erice enumerate the reforms that he believes are needed so that we will be guided to do this? Mr. Speaker, maliwanag po ang sinabi ko kung napakinggan niya. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, GAA, sinalaula ng Kongreso. Binawasan ang pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung gabinete niya, hindi kumibo. Specific yun. 2024, binawasan, sinalaula ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ang President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin kumibo ang Pangulo. Hindi pa rin kumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez. Hindi ba sila nag-uusap? Mr. Speaker, distinguished colleagues. Pangatlo. Can we allow the gentleman to finish? Yes, please. Pangatlo. Kitang-kita naman natin. Balitang-balita. Dalawa na nag-uusap sa pagbabago ng budget. Yung mga member ng BICAM, hindi alam. Sinabi ni Senate Finance Chief Grace po, pinirmahan niya lang, pero hindi siya alam. Ang si Senate President Chis Escudero lang at si Chairman Saldico lang ang nag-usap. Regular ba yun? Hindi po regular yun. Maliwanag po yung mga sinasabi ko. Specific. Mr. Speaker, ulitin ko lang po. Ang reformang narinig ko sa ating kagalang-galang na kulig ay hindi sang-ayon dun sa aking ekspektasyon, if I may, pasensya na po. Kasi nga, ang tanong ko is, what are the specific reforms that we need? Unfortunately, what I am hearing are allegations, number 1, binawasan ang mga budget. Number 2, magpinsan ang presidente at ang speaker. Number 3, nagpirmahan ay 2 tao lamang. Mr. Speaker, distinguished colleagues, andyan nga ang problema. Nakita ngayon ay hinahanapan ng solusyon. And if we are talking about reforms, the reforms should actually be on accountability, on transparency. Ano bang reforma? Number 1, transparent budget process. Number 2, napaka-imposible naman. Napipirma ka ng mga bagay na hindi mo alam. Kasi ang pumipirma ng budget ay ang bicameral conference committee members. In other words, balikan natin. If we need reforms, babalik tayo, totoo ba na nahimik ang mga kabinete? Totoo ba na lahat ng budget ng kabinete, there are a lot of problems and that is why we are in this series of investigations. But it will just add chaos. If we will take advantage of the situation and instead of demanding for genuine reforms, we twist the situation and talk about politics. In other words, Mr. Speaker, distinguished colleagues, tama naman. Natuldukan ito, hanapan ng solusyon, and push for genuine reforms. Pero kung ang naging mali ay merong bumaluktot sa mga bagay na hindi dapat baluktutin, yun ang dapat managot.